Tagalog Love Stories presents Napasimangot na napabangon ng binatang si Inigo nang makarinig siya ng iyak ng baby sa labas ng apartment niya. Ano yun? Tiyanak? Napayakap pa ang binata sa kanyang sarili. Ayokong lumabas. Nagtalukbong ng kumot si Inigo dahil sa sobrang takot. Nang mawala ang iyak ng baby, ay napalitan naman ito ng sunod-sunod na katok sa kanyang pinto, kaya mas lalong natakot ang binata. Sino bang nakatira dito? Natigilan si Inigo nang marinig ang boses ng isang babae. Hoy, buksan mo to! Tumayo si Inigo at mabilis na binuksan ang pinto. Napaatras ang binata nang bumungad sa kanya ang babaeng may hanggang bewang na buhok at nakasuot ng puti. May buhat itong sanggol. Multo! Takot na sabi ni Inigo. Nagsalubong ang kilay ng dalaga. Sira ulo, mukha ba akong multo? Ay, hindi ka ba multo? Napakamot ng ulo si Inigo. Bakit ka pala nandito? Sino ka ba? Aba, nagmagandang loob lang naman ako. Nakarinig kasi ako ng umiiyak na baby at nakita ko itong sanggol na nasa harapan ng pinto mo. Sagot ng dalaga at sumimangot. Anak mo yata to? Nakalagay kasi sa papel. Alagaan mo raw mabuti yung bata. Ikaw ba si Inigo Roque? Ako nga. Saad ni Inigo. Teka lang wala akong anak. I mean, paano ako makakasiguradong anak ko yan? Wala naman ako natatandaang may inanakan ako. Babaero ka. Nakataas ang isang kilay na tanong sa kanya ng dalaga. Medyo. Medyo? Inulit pa nito ang salita sa patanong na paraan. Pero kahit gano'n, nag-iingat naman ako. Alam mo, hindi na ako magtataka kung puro panganay ang anak mo. Napangiwi si Inigo. Kuhanin mo na tong baby mo. Tignan mo, magkahawig kayo. Kaya sigurado kung ikaw ang ama. Teka lang naman, hindi ko alam kung paano mag-alaga ng sanggol. At saka, gusto ko munang makasigurado anak ko talaga yan. Yan tayo Mahilig gumawa ng bata pero hindi marunong mag-alaga. Iniabot ng dalaga ang sanggol sa binata. Ayan na ang anak mo, bantayan mo mabuti. Good luck sa pagiging tatay. Bago pa makapagsalita si Inigo, ay agad nang pumasok ang dalaga sa apartment nito. Anong gagawin ko sa'yo? Tanong ni Inigo sa baby na natutulog sa kanyang bisig. Napahinga na lang siya ng malalim bago pumasok sa kanyang apartment. Maingat na inilapag ni Inigo ang baby sa kama bago siya nahiga sa tabi nito. Nilagyan niya ng una ng gilid nito para hindi mahulog. Anak nga ba talaga kita? Nakangiwing tanong ni Inigo sa baby. May nakalusot ba sa mga similya ko? Tinitigan ni Inigo ang sanggol. Base sa tansya ng binata, ay kapapanganak pa lamang nito. Inayos ni Inigo ang damit ng baby. Natigilan siya nang may makitang nakaipit na papel sa damit nito. Kinuha niya yon at tiningnan. Hanep ang nanay mo talagang siniguradong akin ka? Hindi makapaniwalang sabi ni Inigo habang nakatingin sa birth certificate ng bata. Reyes Inigo Roque. Wow! Pati apelyido ko nasa iyo na. Itinabi ni Inigo ang birth certificate ng baby bago nahiga sa tabi nito. Sinigurado ni Inigo na hawak niya ang sanggol bago siya matulog. Nagising na lamang siya dahil sa iyak nito. Hindi niya alam ang gagawin kaya mabilis siyang tumayo at binuhat ito. Tahan na, baby! Sabi ni Inigo at isinayaw-sayaw ito. Hindi pa rin tumahan ang sanggol kaya nataranta na ang binata. Lumabas si Inigo at kinatok ang kapitbahay niya. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalaga na nakatali na ang buhok at maaliwalas ng tingnan. Ano? Tanong nito sa kanya.
Ayaw tumahan ni baby. Anong gagawin ko? Sinasayaw-sayaw ko na. Ayaw pa rin tumahan. Pinadede mo na ba? Tanong sa kanya nito. Wala akong gatas. Sagot ni Inigo dahilan para magkasalubong ang kilay ng dalaga. Natural na wala kang gatas kasi lalaki ka. Singhal naman ito sa kanya. Wala ka talagang alam. Halika, mamili tayo ng gamit ng baby mo. Tumango si Inigo. Kinuha muna ng lalaki ang kanyang wallet at susi ng kotse bago sila bumaba. Ikaw ang mag-drive. Sabi ng dalaga kay Inigo. Ako na maghahawak sa baby mo. Tumango si Inigo at ibinigay ang baby sa dalaga. Nang makasakay sila ng kotse, ay agad itong pinaandar ng binata. Dahan-dahan lamang siya magmaneho dahil natatakot siya na baka maalog ang sanggol. Ano pala pangalan mo? Tanong ni Inigo sa dalaga. Laika. Tumango-tango naman siya. Nang makarating sa supermarket, ay agad bumaba ang dalawa at pumasok sa loob. Tumahan sa pag-iyak ang sanggol nang makapasok sila sa loob nito. Hawakan mo ang baby mo at mamimili ako ng mga kailangan mo. Sabi ni Laika sa lalaki. Ibinigay ni Laika ang baby sa binata at siya na ang kumuha ng cart. Kumuha si Laika ng mga diaper at gatas. Kumuha na rin siya ng bottle for the baby at 2 galon ng Wilkins water. Nanguha rin si Laika ng damit para sa bata. Si Inigo naman ay nakasunod lang sa dalaga habang buhat ang sanggol. Nang matapos silang mamili, ay agad silang pumila sa counter. Muling umiyak si Baby Race. Kaya kinuha ito ni Laika kay Inigo. Ako muna, ikaw ang magbayad. Tumango lang si Inigo at sinimulang magbayad sa counter. Nang makapagbayad na, ay agad silang bumalik sa kotse. Sa tingin ko ay wala pang bakuna ang baby mo. Kailangan mo siya ipaschedule ng bakuna. Magpareseta ka rin ng vitamin sa doktor para maging malusog ito. Tumango si Inigo at tinandaan ang mga sinabi ng dalaga. Ba't ang dami mong alam sa baby? May anak ka na rin? Nurse ako. Nakatoka ako sa nursery. Ako ang nag-aasikaso sa mga baby kaya marami akong alam sa mga bata. Napatango-tango naman si Inigo at nang makarating sila sa apartment, ay agad niyang kinuha ang pinamili nila at pumasok sa loob ng kanyang apartment. Kapag magtitimpla ka ng gatas, dapat maligamgam yung tubig, yung kaya ni baby. Siguraduhin mong kaya niya ang init. Aba, malalaplos ang dila niyang anak mo. Tatandaan ko. Pinanood ni Inigo kung paano magtimpla ng gatas ng dalaga. Talagang sinaulo niya yon para hindi siya magkamali. Eto na, padidehin mo na yung anak mo. Naupo si Inigo at sinimulang padidehin ng baby. Agad namang dumede ang sanggol at halatang gutom na gutom ito. Kapag umiyak, ang posibleng mga dahilan niyan ay baka naiinitan sila, nagugutom sila, may sakit sila o kaya puno na ang diaper nila. Sabi ni Laika. Salamat. Nang matapos ng dumede si Baby Race, ay kinuha ito ni Laika at pinatong sa kama. Nilinisan niya ang baby gamit ang wipes. Ang bantot, nakasimangot, nasabi ni Inigo at napatakip sa ilong. Huwag kang umarte. Ikaw na maglinis ng pupo ng baby mo sa susunod Sabi ni Laika sa lalaki. Panindigan mo ang pagiging babaero mo. Napanguso si Inigo. Hindi ko pa nga sure kung ano ko talaga yan si Rizzy. Ay, kamukhang kamukha mo kaya siya. Sabi ni Laika sa lalaki. Tanggapin mo na lang Inigo. Baka mapahiya ka lang kapag nagpa-paternity test ka pa. Pero sino kaya ang mami niya? Naupo sa kama si Inigo at hinawakan ng kamay ng sanggol. Dapat pala hindi nala ako naging babaero noon. Noon lang ba? Sa lagay ngayon mukhang babaero ka pa rin naman Hindi na mabait na ako ngayon. Sige, kunwari na lang naniniwala ako. Sabi ni Laika at binihisa na ang baby. Binuksan din ni Laika ang aircon para hindi mainitan ng bata at para hindi ito umiyak.
Ano pang kailangan mo? Siguro naman na isaulo mo na ang pinakita ko sa'yo kanina kung paano asikasuhin si Baby Reyes. Salamat sa tulong mo. Sabi ni Inigo sa dalaga. Maganda ka na, maalaga ka pa. Swerte naman na magiging asawa mo. Nahahalata kitang parang gusto mong dumiskarte sa akin. Sorry ka, limited edition kaya ako, kaya mahirap akong makuha. I guess I need to work hard. Sabi ni Inigo at tinapik ang Baby Reyes niya. Babalik na ako sa apartment ko. Sabi ni Laika at nag-inat ng katawan. Suspended ako na 1 buwan, kaya katukin mo lang ako sa apartment ko kapag may kailangan ka. Salamat. Sabi ni Inigo sa dalaga. Tumango lang si Laika at lumabas ng apartment. Tinabihan naman ni Inigo ang anak niya at tinapik-tapik ito. Makakatulog na rin sana si Inigo, kaya lang biglang tumunog ang cellphone niya. Tinatapik ang baby na sinagot ni Inigo ang tawag. Hello? May meeting sa underground mamayang gabi. Sabi ng kaibigan niyang si Rafael. Bakit hindi ka lumilitaw? Aba, nag-meeting kanina tungkol sa kasal ni Acer. Wala ka ring paramdam. Busy ako. May nangyari kasi, hindi ko rin sure kung makakapunta ako mamaya. Anong hindi sure? Kailangan mo makapunta dahil importante ang meeting. Sagot sa kanya ni Rafael. Ano bang nangyari sa'yo? Papaliwanag ko kapag nakita tayo. Ibababa ko na ang tawag. Bago pa makapagsalita ang kaibigan, ay pinatay niya na ang tawag. Tinapik-tapik niya na lang ulit ang anak at ipinagpatuloy ang kanyang pag-idlip. Nagising na lang si Inigo dahil sa iyak ng sanggol. Mabilis siyang tumayo. Gutom ka na? Sorry, nakatulog si Daddy. Tumayo si Inigo at nagtimpla ng gatas. Tinandaan niya ang mga detalye na sinabi ni Laika tungkol sa pagtitimpla nito. Ito na ang dede baby. Malambing na sabi ni Inigo at pinadede ang kanyang anak. Tumahan naman sa pag-iyak si Baby Reyes at dumede na lang. Nasa ganoong sitwasyon at posisyon si Inigo nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok mula doon ang 2 kaibigan niyang si Rafael at Dan. Tumatawa ang mga ito pero natigilan ng mapatingin kay Inigo. Kaninong anak yan? Gulat na tanong ni Dan sa kaibigan. Akin. Hindi ko nga alam kung sinong nanay. Iniwan lang ito sa harapan ng apartment ko. Akala ko pa nga tiyanak eh. Bigla akong kinabahan. Sabi ni Rafael. Baka may biglang lumitaw na bata rin sa kondo ko. Tama nga naman ang kasabihang kapag ang kondo may nabutas, tatay ka na bukas. Natawa si Dan. Walang dudang anak mo yan, tol. Para kayong pinagbiyak na bunga eh. Yun nga rin ang sabi ng kapitbahay ko eh. Sabi naman ni Inigo. Buti marunong ka mag-asikaso ng baby. Ang alam ko kasi, gumawa lang ang alam mo. Sabi naman ni Rafael. Tinulungan nga ako ng kapitbahay ko. Kapitbahay ko na soon to be wife ko. Nagkatinginan si Dan at Rafael. Parehong humalakak ang mga ito at nag-appear pa. Mukhang si paring Inigo ang susunod sa yapak ni Acer. Tumatawang sabi ni Dan. Ikaw na ang sunod. Sabi ni Rafael kay Dan. Ayoko pa. Teka, anong pangalan ng anak mo? Reyes Inigo Roque. May birth certificate na nga yan eh. Biglang umiyak ang sanggol. Agad naman itong binuhat ni Inigo at sinayaw-sayaw. Ibang klase. Hindi ko naisip na magiging instant daddy ka. Ninong ako niyan ah. Insurance agad ireregalo ko dyan. Bumukas ang pinto at pumasok si Laika. Napalingon sa kanya ang 3 kalalakihan. Natigilan naman si Laika. May bisita ka pala. Sorry, narinig ko kasi umiyak si Reyes kaya napapunta ako. Hinahanap yata ang amoy mo. Ayaw tumahan sa akin. Sabi ni Inigo sa dalaga. Lumapit naman si Laika sa lalaki at kinuha si Baby Reyes dito. Agad namang tumahan si Baby Reyes at ngumiti-ngiti.
Confirmed, siya nga ang susunod sa yapak ni Acer. Sabi ni Rafael at tinapik-tapik si Inigo sa balikat. Good luck sa'yo. Excited na ako makita ka maging under. Kapag ikaw naging under, humanda ka sa amin. Sabi ni Inigo sa kaibigan. Malis na nga kayo. Susubukan ko na lang pumunta mamaya. Sige, kami na lang bahala kay boss ko sakali. Mag-ingat ka na ha. Baka pagbalik namin, dalawa na yung panganay mo. Mga sira. Singhal ni Inigo sa dalawang kaibigan. Tumawa lang ang mga ito at umalis na. Huwag mong pansinin ang mga yon. Mga siraulo lang ang mga yon. Sabi ni Inigo. Hindi na ako nagulat. Ganon ka rin naman kasi. Sumimangot naman ang binata. Kailangan pa ba ng bakuna? Tanong ni Inigo sa dalaga. Naririnig kong umiiyak yung mga baby na nabakunahan. Kawawa naman si Reyes kapag nagkataon. Kailangan talaga ang bakuna. Normal lang na umiyak si baby dahil masakit ang karayom. Kahit ikaw nga, di ba? Wala sa sariling napatango naman si Inigo. Nang sila na ang sunod sa pila, ay napayakap si Inigo sa anak. Natatakot siya kasi baka may mangyari sa baby niya. Feeling niya na iiyak na siya agad. Dok, dahan-dahan po ah. Iiyak yung baby ko. Tumangulang ang doktor at hinanda na ang karayom. Napapikit si Inigo nang iturok na ang karayom sa hita ni Reyes. Malakas na umiyak ang baby, kaya pati si Inigo ay naiyak na rin. Hindi naman maiwasang matawa ni Laika dahil nakyutan siya kay Inigo. Tahan na baby! Halos mangyak-ngyak na sambit ni Inigo habang sinasayaw-sayaw si Baby Reyes. Nandito lang si Daddy, hindi kayo iwan ni Daddy. Papaluin ko mamaya yung doktor. Natawa si Laika bago kunin ang bata kay Inigo. Sinayaw-sayaw ito ni Laika at agad namang tumahan ng sanggol. Tumahan ka na, sabi ni Laika sa lalaki. Tumahan na si Reyes, ikaw naman ang tumahan ngayon. Agad namang tumigil sa pag-iyak si Inigo ngunit halata pa rin sa mga mata ng binata na umiyak siya. Muling napatawa si Laika bago lapitan ng binata at punasan ang mukha nito. Ang laki-laki mong tao ang duwag mo. Hindi naman ako duwag. Nasaktan lang din ako nung nasaktan si baby. Aayaw-ayaw ka pa kay Reyes. Mahal na mahal mo naman ngayon. Ano, uwi na tayo? Punta tayong mall. Bibilhan ko ng crib si Reyes. Bibilhan ko pa siya ng mga gamit. Sa labas na rin tayo mag-lunch. Tumangulang si Laika. Sumakay na sila sa kotse ni Inigo at agad na nagtungo sa mall. Nang makarating doon, ay nagtungo sila sa bilihan ng mga crib. Si Laika ang may bitbit sa baby at si Inigo naman ang namimili. Ito na lang para secure. Sabi ni Inigo at hinawakan ng isang blue na crib at tumingin kay Laika. Ano sa tingin mo? Bahagya pang nagulat ang dalaga dahil tinanong siya ng binata. Okay na siguro yan. Hindi pa naman kumikilos itong si Baby Reyes eh. Tumango si Inigo at binili na yung crib. Bumili rin siya ng stroller at walker. Masyadong excited si Inigo kaya binili niya na rin ng walker ang anak. Grabe ka naman, bumili ka agad niyan. Excited lang? Sabi ni Laika habang kumakain sila ng binata. Ayos na yun. Baka magmahal na yun sa susunod. Ikaw ba, may gusto ka bang bilhin? Libre kita. Wag na. Wala rin naman akong gustong luho. Sigurado ka? Ang dami mong naitulong sa akin. Parang ikaw na nga ang mami ni Reyes eh. Sabi ni Inigo sa dalaga. Masaya akong maalagaan si Reyes. Bukal din sa loob ko ang pagtulong sa'yo. Ayos lang sa akin yun. Nang matapos silang kumain, ay bumalik na sila sa apartment. Nasa labas na mga pinamili ni Inigo sa mall, kaya isa-isa niya itong pinasok sa loob. Aayusin ko muna itong crib ni baby. Sabi ni Inigo at sinimulang i-assemble yung crib ng anak niya.
Nakaupo lang si Laika sa kama habang kalong si Baby Rayz nang umingiti-ngiti at hinahawakan ng kamay ng dalaga. Ang pogi naman ng baby namin na yan. Kausap ni Laika sa baby. Ano, kamukha mo si daddy mo? Ang pogi naman talaga niyan eh. Pogi ang daddy, kaya pogi rin ang baby. Sagot ni Inigo at natawa. Natawa rin si Laika. Pogi nga, iyakin naman. Grabe ka naman sa akin. Napanguso si Inigo na ikinatawa lalo ni Laika. Nang matapos i-assemble ni Inigo ang crib, ay agad naman niya inilatag ang malambot na kutsyon at una ni Rayz. Tapos na. Sakto, tulog na rin si Rayz. Sabi ni Laika at tumayo. Maingat niyang inilapag si Rayz sa crib. Napangiti na lamang si Inigo at Laika habang nakatingin sa bata na talagang gwapong-gwapo sa kasuotan nito at mahimbing na natutulog. Kapag lumitaw ang mama niya, hindi ko na isasauli si Rayz. Pero dadaanin ko sa legal at maayos na usapan ng pagkuha sa kanya. Paano kung lumitaw ang ina ni Rayz at sabihin niyang hindi talaga ikaw ang ama? Tanong ni Laika sa lalaki. Ako ang ama niyan. Magkamukha kami, ikaw na nagsabi. 200% sure ako na ako ang daddy ni Rayz. Napatawa si Laika. Noong una, inakala mo pang tiyanak. Tapos grabe mo na mahalin ngayon. Unti-unti ka na yatang nagbabago ah. Wala pang 1 linggo. Siyempre, kailangan maging magandang ehemplo ako sa anak ko. Tsaka, kailangan ko talaga magbago para na rin pumasa ako sa standards mo. Napailing si Laika. Konting pagbabago pa. Biglang tumunog ang cellphone ni Inigo. Tiningnan niya ito at bumungad sa kanya ang text ng kaibigang si Acer. May meeting pala ako. Pwede ko bang iwan saglit sa'yo si Rayz? Oo naman. Sagot ni Laika at ngumiti. Umalis ka na, ako nang bahala sa baby mo. Baby, aalis ng saglit si daddy ah. Hinawakan ni Inigo ang kamay ng anak. I love you. Kinuha ng lalaki ang susi ng kotse bago lumabas ng bahay niya. Walang magawa si Laika at naisipan na lang niyang linisin ang bahay ng lalaki. Kailangan kasi maging malinis ito, lalo na ngayon na may baby na. Natigilan si Laika sa paglilinis nang may kumatok sa pinto. Lumapit siya rito at binuksan yon. Napalunok ang dalaga nang tumambad sa kanya ang lalaking maraming tattoo at may malaking katawan. Sino pang hinahanap niyo? Tanong niya sa lalaki. Nasaan si Inigo? Wala pong Inigo dito. Halos utal na sagot ni Laika. Agad namang umalis yung lalaki. Sinarado ni Laika ang pinto ng apartment at napahinga ng malalim. Kinabahan siya kanina. Akala niya ay papatayin siya ng lalaki. Bakit niya hinahanap si Inigo? Bulong ni Laika sa sarili. Napaseryoso siya ng muka. Mukhang may hindi pa siya alam sa buhay ng binata at kung sino talaga ito. Inigo, ano pang hindi ko alam tungkol sa'yo? Natigilan si Inigo sa pagtitimpla ng gatas ni Rayz dahil sa tanong ni Laika. Noong nakaraang linggo, may armadong lalaking naghahanap sa'yo. Lumapit si Inigo sa bintana at lumingalinga. Umalis na tayo dito. We're not safe here. Sagutin mo muna yung tanong ko. Seryosong sabi ni Laika sa lalaki. Sasabihin ko mamaya. Sagot ni Inigo at isa-isang dinampot ang mga gamit ng anak niya. Doon tayo dumaan sa likod, bilisan natin. Kahit naguguluhan pa si Laika ay tumanguna lang siya. Kinalong niya si Baby Rayz. Lumabas sila ng apartment at doon dumaan sa likod. Paano yung mga gamit pang iba? Ipapakuha ko na lang. Sagot ni Inigo. Nang makalabas sa likod, ay namangha si Laika nang bumungad sa kanya isang magandang sports car. Sakay na, sabi ni Inigo sa dalaga. Agad namang sumakay si Laika sa sports car
Nang maikabit ang seatbelt nila, ay tsaka pinaandar ni Inigo ang sasakyan. Inigo? Drug lord ka ba? Kriminal ka ba? Hindi ah. Paano ko ba sasabihin? Laika kasi nagtatrabaho ako sa underground. Isa ako member ng mafia. Pero yung mafia na medyo mabuti. Basta may mga ginagawa akong medyo masama. Okay, gets ko na. Napahinga ng malalim si Laika. So yung mga humahanap sa'yo ay gusto kong patayin. Inigo, delikado masyado ang trabaho mo. Paano na lang kapag nadamay si Baby Reyes? Hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi ko hahayaang mapahamak ang anak ko at ikaw. Promise, sisiguraduhin ko magiging maayos kayong dalawa. Hindi na kumibo si Laika at nag-focus na lang kay Baby Reyes. Isang oras pa ang lumipas bago ipasok ni Inigo ang kanyang sasakyan sa isang malaking gate. This is my house. Maraming security dito at mga high-tech din ang mga gamit kaya safe kayo dito. Anak ng teteng, ang yaman mo pala. Gulat na sambit ni Laika. Sa mga palabas ko lang nakikita ang ganito kalaki at kagandang bahay eh. Palabas lang yung apartment. Sabi ni Inigo. Kailangan kong gawin yun para hindi mahalata ng mga kalaban ko. Naisa akong spy sa kanila. Bumaba sila ng sasakyan at pumasok sa loob. Mas lalong namangha si Laika nang makapasok siya sa loob ng bahay ni Inigo. Akin na muna si baby, sabi ni Inigo sa dalaga. Kinuha ni Inigo ang anak sa dalaga at isinayaw-sayaw ito. Ngumiti-ngiti naman si Baby Reyes na ikinatuwa ni Inigo. Baby ko, promise si Daddy na palagi kanyang iingatan. Always na love ka ni Daddy. I love you. Dapat lang naingatan mo yan. Aba sasamain ka sa akin kapag nasaktan yan. Sabi ni Laika sa lalaki. Baby, hindi ko pa naliligawan si mami mo pero under na ako agad. Sigurado, siyang magiging boss ng family natin kapag nagkataon. Ako talaga ang boss. Nakangising sabi ni Laika. Oo nga pala, schedule ang bakuna niya next week ha. Mukhang may daddy na namang iiyak. Napanguso si Inigo. Masasaktan na naman ang baby ko. Wala na, iiyak na naman ako. Natawa si Laika na mas lalong ikinahaba ng uso ni Inigo. Kinabukasan ay maagang umalis ang tatlo dahil pupunta sila ngayon sa isang birthday party. Kaarawan kasi ng kaibigan ng binata na si Acer. Huwag mong kurutin. Tinampal ni Laika ang kamay ng binata nang kurutin ito ang pisngi ni Baby Reyes. Baka masaktan. OA mo naman, hindi naman masakit yung kurot ko. Sagot ni Inigo at hinawakan na lang ang kamay ni Reyes. Bilis lumaki ng baby ko, malapit na siya mag 3 months. Ang lusog-lusog na nga eh, sabi ni Laika. Alaga sa vitamins at dede. Nang makarating sa bahay nila Acer, ay agad bumaba ang dalawa. Si Laika pa rin ang may buhat kay Baby Reyes, samantalang buhat naman ni Inigo ang isang bag na naglalaman ng mga gamit ng baby. Nandito na si Instant Daddy. Malayo pa lang ay narinig na nila Inigo ang boses ni Dan. Happy birthday! Bati ni Inigo sa kaibigan. Wala akong maisip na mairegalo sa'yo kaya naglagay na lang ako ng pera sa bank account mo. Don't worry, malaking tulong ay dinagdag kong piso doon. Napailing si Acer. Ano, kumusta ang buhay daddy? Masaya. Tapos, may maganda ka pang katulong sa baby mo. Abay, swerte ko naman talaga. Sabi sa iyo Acer si Inigo ang susunod sa yapak mo. Sabi ni Rafael. Ano, set na ng inuman? Pas muna sa pag-inom. Sabi ni Inigo sa mga kaibigan. Binawalan ako uminom ni Laika at saka magdadrive ako. Hindi rin ako makakalapit kay Reyes kapag amoy alak ako. E di juice ka na lang muna. Doon tayo sa pool area. Binalingan ni Inigo si Laika.
Pasok ka muna sa loob at kumain. Kapag may kailangan ka, nasa pool area lang kami ah. Sige, tugon naman ni Laika. Nagtungo ang mga kalalakihan sa pool area. Si Laika naman ay pumasok sa loob ng bahay. Ikaw si Laika? Sinalubong si Laika na isang magandang babae. Ako si Ria, ang soon-to-be Mrs. ni Acer. Upo ka, ikukuha muna kita ng pagkain. Salamat. Naupo ang dalaga sa tabi ng dalawang batang kumakain. Asawa ka po ni Ninong Inigo? Tanong ng batang babae kay Laika. Hindi. Sagot ni Laika at ngumiti. Nang dumating ang pagkain ni Laika ay naupo na siya at nagsimulang kumain habang kalong si Baby Race na pinaglalaroan ng pacifier. Ang gwapo ng anak ni Inigo. Nakangiting sabi ni Ria. Kamukhang kamukha niya. Yan nga rin ang napansin ko. Siguradong magiging masaya ang pamilya niyo kapag nagkataon. Naliligaw ba sa'yo si Inigo? Parang. Alanganing sagot ni Laika. Palagi niya akong binibigyan ng bulaklak tapos palagi niyang sinasabi na kapag naging kami ay siya ng pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Natawa si Ria. Tignan mo yung siraulong yun. Inaasar pa si Acer na masyado raw under sa akin. Tapos mukhang under din naman siya. Mga baliw kasi yung magkakaibigang yun. Ay sinabi mo pa. Natatawang sambit ni Laika. Pagkatapos silang kumain, ay nagtungo sila sa pool area. Puno na ng iha ang pampers ni Race, kaya nang hingi si Laika ng diaper kay Inigo. Tignan mo nga naman. Dati-rati ang laman ng bag mo yan. Puro granada at baril. Ngayon puro gamit na ng sanggol. Natatawang sambit ni Rafael. Ibang klase magtatay duty ang isang Inigo Roque. Mainggit ka, sabi ni Inigo sa kaibigan at inabot kay Laika ang diaper. Hindi pa ba siya gutom? Busog na yan, sagot ni Laika at sinimulang palitan ng diaper si Baby Race. Para po siyang manika, sabi ni Chaos at hinawakan ang praso ni Baby Race. Ang galing, ganito rin pala kami dati, sabi naman ni Avi. Mami, gusto ko rin po ng ganitong baby. Avi, bata ka pa, sabi ni Acer sa anak. Tsaka na kapag tumanda ka na. Ninong Inigo, pwedeng amin na lang siya, sabi ni Chaos sa lalaki. Natatawang umiling si Inigo. Lahat, pwede niyong kunin at hilingin sa akin. Pwera lang sa anak ko at si Laika. Para kay Ninong lang sila. Sige nga po, bigyan niyo po ako ng car, sabi ni Avi sa lalaki. Joke lang po, sabi ni Daddy tsaka ako nahilingin yung car sa'yo kapag 18 na ako. Yan, tama yan, sabi ni Inigo sa inaanak. May time pa si Ninong na makapag-ipon para sa request mo. Sino kaya susunod sa amin ni Dan ang magiging under? Tanong ni Rafael. Ikaw na yan, si Ria ang sumagot. At kapag nangyari yun, lahat kami hahalakhak dahil ikaw ang mas malakas mang asar. Ako na nga ang sumunod eh. Napalingon ang lahat kay Dan. May asawa na ako. Kailan pa? Gulat na tanong ni Rafael. Siraulo ka? Kaya pala hindi ka nagaanong sumasabay sa akin kapag inaasar ko sila? Pre, aksidente lang yung kasal ko. Paano ba naman kasi? May naligaw na marriage contract sa opisina ko. Sobrang lutang ko kaya hindi ko napansin na marriage contract yun. Ang isa pa, anak pa ni boss ang naging asawa ko. Nagkatinginan ng mga kaibigan ni Dan at maya-maya ay sabay-sabay na humalakhak. Yung palagi mong inaasar, yung nerd. RIP sa'yo, sabi naman ni Rafael. Matapang ang babaeng yun. Siguradong ikaw ang pinaka-under sa inyong tatlo. Matapang talaga. Tinutukan ako ng baril, pre. Pero, jackpot ako. Magaling magluto eh. Si Rafael na lang,
Sana makahanap ka na magiging katapat mo, sabi ni Ria. Nagkibit balikat lang si Rafael at ininom ang alak na nasa baso. Bandang 3:00 ay umuwi na sila Inigo. Napansin niya rin kasing nangangawit na si Laika sa pagkarga kay Baby Race. Tulog ka muna, malambing na sabi ni Inigo sa dalaga. Babantayan ko mabuti si Baby Race. Sige, kapag may problema magsabi ka lang ah. Opo, sagot ni Inigo at ngumiti. Nahiga si Laika sa kama at mahimbing na natulog. Nagising na lamang siya nang yugigin siya ni Inigo. Mainit si Baby Race, may lagnat yata siya. Mabilis namang bumangon si Laika. Nilapitan niya si Baby Race at hinipo ang noo. Mainit nga ang bata. Dalhin natin sa ospital. Kapag si baby kasi ang nilagnat, dapat dinadala sa ospital. Baka lumala pa. Tumango si Inigo at dinampot ang susi ng sasakyan. Sumakay ang dalawa sa kotse at agad namang pinaandaryo ni Inigo patungong ospital. Nang makarating sila, ay agad silang pumasok sa loob at inilapit sa doktor ang baby. May sinat ang anak nyo. Painumin niyo muna siya ng gamot na nireseta ko at siguradong magiging maayos ang pakiramdam niya. Wala bang ibang sakit ang anak ko, Dok? Nag-aalalang tanong ni Inigo sa doktor. Wala ho. Wala rin siyang rashes, kaya sinat lang meron siya. Don't worry, sir. Magiging maayos din ang baby niyo. Sumunod si Inigo sa doktor at kinuha ang reseta ng gamot ni Baby Race. Naiwan naman si Laika at baby sa kwarto. Hello, ma'am. Napalingon si Laika sa babaeng nurse na pumasok. Pinapasabi po ng mister nyo na nasa parking na lang po kayo maghintay. Mahigpit na napayakap si Laika sa baby. Hindi sasabihin na Inigo ang bagay na yun. Sino ka? Ngumisi ang babaeng nurse at naglabas ng baril. Mas lalong napayakap si Laika sa bata. Huwag kang maingay at sumama ka sa akin ng tahimik, sabi ng babae at nilapitan siya. Subukan mo lang magkamali at sasabog ang ulo ng batang hawak mo. Tumango lang si Laika at maayos na naglakad. Dinala siya ng babae sa parking at isinakay sa isang itim na van. Ang laki na pala ng inutil na batang yan, sabi ng babaeng nagpanggap na nurse. Akala ko nga mamamatay yan nung iluwal ng kapatid ko. Pamangkin mo si Race? Tanong ni Laika sa babae. Oo, pinatay ko ang nanay niyan dahil tapos na ang misyon niya. Ngayon, gagawin ka naming pain, pati na ang batang yan, para mapatay ang walang hiyang Inigo na yon. At sa tingin niyo magtatagumpay kayo? Ngumisi si Laika. Hindi niyo mapapatay si Inigo. Madaing hinawakan ng babae ang panga ni Laika. Sama-sama kayong mamamatay. Itatak mo yan sa kokote mo. Sa kabilang banda, natigilan si Inigo na makitang wala si Laika at Baby Ray sa kwarto na makabalik siya. Laika? Pagtawag niya sa pangalan ng dalaga, ngunit walang sumasagot. Tumunog ang kanyang cellphone at agad niya naman itong sinagot. Hawak ko ang mag-ina mo. Napakuyom ang kamao ni Inigo nang marinig ang boses ng kaaway. Bibigyan kita ng 24 oras para magkita tayo. Dahil kung hindi, ipapadala ko ang bangkay sa'yo ang dalawang to. Inigo, magdala ka ng kasama mo. Huwag kang papauto sa siraulong to. Narinig ni Inigo ang boses ng dalaga. Nasa 30 lang silang lahat. Pakibaril sa itlog itong lalaking to dahil sinampal niya ako. Hintayin niyo lang ako, sabi ni Inigo at mabilis na umalis sa ospital para maghanda. Masama ang tingin ni Laika sa lalaki at babaeng nasa harapan niya. Kung hindi niya lang kasama si Baby Race, ay baka isa-isa niya nang sinuntok ang mga ito. Biglang umiyak si Baby. Agad naman itong sinayaw-sayaw ni Laika. Tahan na please baby. Patahimikin mo yan,
Galit na sabi ng lalaki. Bigyan mo ako ng gatas kung gusto mong tumahimik si baby. Galit ding sabi ni Laika sa lalaki. Mangingidnap kayo na may kasamang baby tas wala kayong gatas? Sinamaan siya ng tingin ng lalaki. Kapag dito dumating si Inigo Roque, pasasabugin ko agad ang ulo mo sa harapan niya, kasama ang inutil na batang yan. Ikaw ang inutil! Singhal sa kanya ni Laika. Mas lalo namang nagalit ang lalaki. Nilapitan nito si Laika at sinampal. Wala namang nagawa si Laika, kundi ang murahin sa kanyang isipan ng lalaking nanampal sa kanya. Siguraduhin yung babantayin yung maigi ang babaeng yan. Kapag nakawala yan, kayo ang papatayin ko. Bili ng lalaki sa mga tauhan nito bago umalis kasama yung babaeng nagpanggap na nurse. Patuloy sa pag-iyak si Baby Reyes. Alam ni Laika na nagugutom na ito dahil hindi na ito madaan sa yugyog. Mabuti na nga lang at wala na itong sinat. Gutom na ang baby ko. Gulat na napalingon si Laika sa nagsalita. Inigo? Gulat na sambit ni Laika at tumingin sa mga nagbabantay sa kanya. Nakahandusay na mga ito lahat. Paano ka nakapasok? Matalino ako. Nakangising sagot ni Inigo at inilabas ang isang bottled milk. Ito na ang dede ng poging baby ko. Pinadede ni Inigo ang anak at agad naman itong tumahan. Aalis na tayo. Sabi ni Inigo sa dalaga. Sorry kung nadamay pa kayo ni Baby Reyes. Pamilya tayo. Natural na. Idamay na mga kalaban ng mahal sa buhay ng kaaway nila. Napangiti naman si Inigo sa sinabi ni Laika. Pamilya? Ibig sabihin, tanggap mo na talagang pamilya tayo? Magtatagal ba akong kasama kayo ni Baby Reyes kung hindi? Tinaasan ni Laika ng isang kilay ang lalaki. Mahinang napatilis si Inigo bago halikan sa labi si Laika. Natawa naman si Laika at kinurot sa tagiliran ng binata. Anak ng teteng, naglandian pa talaga. Sumulpot si Rafael at Dan. Aba, kilos-kilos din. Napatumba na ng mga tauhan ko yung mga tauhan ni Joker. Sila na lang yung kalaban kaya umalis na tayo dito. Tumayo naman si Laika habang buhat si Baby Reyes. Lumabas sila ng kwartong yun. Saan kayo pupunta? Napahinto sila sa paglalakad nang sumulpot si Joker at yung babaeng nagpanggap na nurse sa harapan nila. Tatakas! Mag-isip ka nga, alangan namang hanapin ka namin para magpaalam pa. Hindi kayo makakatakas at dito na kayo mamamatay. Galit na sabi ni Joker. Papatayin ko ang babaeng mahal mo, kagaya ng pagpatay ko sa ina ng anak mo. Ngumisi ang babaeng nagpanggap na nurse. Magsama-sama kayo sa impyerno. Biglang lumitaw si Acer at isang babae sa likod nila Joker. Hinampas ng mga ito ng baril ang dalawa kaya nawalan ng mga ito ng malay. Ang dadaldal. Inis na sabi ng babae. Dan, uuwi na tayo dahil nangako kang lalaruin mo ang pamangkin ko. Oo. Maamong sagot ni Dan. Una na kami ha. Gagalit na si wifey ko. Umalis si Dan kasama ang asawa nito. Ako naman ang single sa pamilyang to. Kaya ako na magpepresenta na ako na maglilinis nito. Sabi ni Rafael, umalis na kayo. Ayoko masaksihan ang landian nyo. Natawa si Inigo bago akbayan si Laika. Mauna na kami. Gagamutin ko pa ang sugat itong wifey ko. Itabi mo si Joker para sa akin. Igaganti ko itong wifey ko ng doble. Umalis na si Acer. Ganon din sila Inigo at Laika. Naiwan si Rafael at ang mga tauhan niya para maglinis ng mga kalat. Ayos ka lang ba? Tanong ni Inigo sa dalaga nang makauwi sila. Ayaw mo padala sa ospital? Ayos lang ako. Sagot ni Laika at inilapag sa crib si Baby Reyes. Konting betadine lang katapat itong galos sa mukha ko. Gagamutin kita. Sabi ni Inigo at kinuha ang medicine box niya. Upo ka rito sa tabi ko.
Naupo naman si Laika sa tabi ng lalaki. Inumpisahan naman ni Inigo na gamutin ang sugat nito. Salamat, kasi pinotektahan mo si Baby Race kahit takot ka rin. Promise, hindi na mauulit yun. Nagdesisyon na akong umalis sa underground at mag-focus na lang sa kumpanya ko. Ayokong malagay pa kayo sa kapahamakan, kaya mas pipiliin ko ay kabubuti nyo. Ngumiti si Laika at hinawakan ang pisngi ng binata. Salamat, dahil iniisip mo ang kapakanan namin. Siyempre, family first. Nang matapos gamutin ni Inigo ang sugat ng dalaga, ay pahiga niya itong hinila. Yakap-yakap ni Inigo ang dalaga at yakap-yakap din siya ni Laika. Magkayakap na natulog ang dalawa. Napahimbing ang tulog nila kaya hindi sila nagising noong umiyak si Baby Race. Mabuti na lang at dumating si Rafael. Ibang klase ang kalandian nyo? Kinuha ni Rafael ang bata sa crib at isinayaw-sayaw. Tulog ang mga magulang mo. Ako muna magiging bantay mo. Lumabas ng kwarto si Rafael, buhat si Baby Race. Hindi niya inistorbo ang kaibigan dahil mukhang pagod ito. Nilibang-libang ni Rafael ang sanggol. Buti na lamang at tuwang-tuwa lamang ito sa kanya at hindi umiiyak. Nang magising naman si Laika, ay agad siyang nataranta nang makitang wala si Ray sa crib. Nawawala si Race. Tinapik niya si Inigo na agad namang napabangon. Nawawala si Race. Wala siya sa crib. Baka gumapang pababa. Sa tingin mo makakagapang ang baby na magtatatlong buwan pa lang? Inista sambit ni Laika. Oo nga pala. Sabi ni Inigo na mukhang natauhan na. Baby ko, nasan ka na, Raze? Bumaba ang dalawa sa sala pero wala silang nadatnang Raze doon. Nagtungo sila sa kusina at parehong natigilan nang makita si Rafael na nagmemeryenda habang buhat si Raze na nakahawak sa collar niya at nakangiti. Gising na pala kayo, sabi ni Rafael sa dalawa. Tulog kayo nang pumunta ako. Umiiyak naman yung baby nyo kaya nilibang ko muna. Nakahinga naman ng maluwag ang dalawa. Kala namin nawawala na si baby, sabi ni Inigo at kinuha ang anak sa kaibigan. Ba't ka pala napunta rito? May kailangan ka? Habang naglilinis kami dun sa lungga nila Joker, may babae kami nakitang nakakulong sa bodega, sabi ni Rafael sa lalaki. Napag-alaman naming kapatid ni Joker yung babae at matagal na itong nakakulong doon. Yung babae hindi nakakapagsalita, para siyang aso kumilos, hindi rin nakakatayo. Nasaan yung babae? Tanong ni Inigo. Pinaalagaan sa akin ni boss. Bro, palagi akong kinahagat. Tas magigising na lang ako, dinidilaan yung mukha ko. Therapy lang ang kailangan ng babae, sabat naman ni Laika. Sa tingin ko ay matagal siyang naikulong sa bodega at aso lang ang nakasama. I think na-adapt ng girl yung kilos ng aso. Tumango-tango si Rafael at tumayo. Yun lang talaga yung pinunta ko dito, salamat. Bago pa makapagsalita sila Inigo, ay agad nang umalis si Rafael. Mukhang magiging under na rin yung kaibigan mong yun. Naaamoy ko lang na tinamaan na siya sa babae. Natawa si Inigo. Abangan na lang natin sa mga susunod na araw o kaya kung ano pa ang susunod na mangyayari. Ang dalawa na ang umubos ng merienda na inihanda ni Rafael. Nang matapos sila, ay bumalik sila sa kwarto para paliguan si Baby Race. Gustong-gusto na mamaligo ng botsyog na yan, sabi ni Laika habang pinapaliguan si Race. Ano? Smile naman dyan. Ngumiti naman si Baby Race. Love na love ni baby ang mami niya, sabi naman ni Inigo na inihahanda ang susuotin ng anak. Siyempre, hindi magpapatalo si Daddy. Love niya rin ang mami ni Race. Napangiti naman si Laika. Siyempre,
Love ni Mami Laika ang Baby Race at Daddy Inigo na yan. Nang matapos paliguan si Race, ay agad itong binihisa ni Inigo. Ako naman ang maliligo, sabi ni Laika at kumuha ng mga damit niya. Sama ako. Pagbibiro ni Inigo sa dalaga. Tsaka na kapag kasal na tayo. Saglit na naligo si Laika kaya naman sumunod na agad si Inigo. Mabango na ako, sabi ni Inigo nang matapos itong maligo. Lumapit ito kay Laika at tinalikan ito sa labi. Kailan ang binyag ni Baby Race? Tanong ni Laika sa lalaki. Bala kong isabay sa birthday mo. Next month ang birthday mo, diba? Isabay na lang natin sa binyag ni Baby Race. Talagang in-stalk mo ako ah. Sige, isabay na lang natin. Tsaka gusto ko hati tayo sa gastos. Gusto kong may ambag naman ako sa birthday ni Baby Race. Kahit ayoko, papayag na ako. What my baby wants, my baby gets. Sagot ni Inigo at kumindat sa dalaga. Akala ko ba si Baby Race lang ang baby mo? Dalawa na kayo. Sagot ni Inigo at yumakap sa bewang ng dalaga. Ikaw, baby ko lang. Si Race, baby nating dalawa. Bakit mo naman ako napiling maging baby mo? Tanong ni Laika sa lalaki. Kasi ikaw ang tinitibok nitong puso ko. Nung binuhat mo pa lang si Race, alam kong ikaw na agad ang gusto kong makasama habang buhay. Nararamdaman ko ang totoo mong pagmamahal sa anak ko. Naramdaman ko kung paano mo siya tanggapin. At saka, feel ko rin yung pagmamahal mo sa akin. Kinikilig ka nga minsan sa mga banat ko eh. Natawa si Laika. Kahit pa, pinagkamalan mo akong white lady at tiyanak ang anak mo nun, mahal pa rin kita. Kahit pa abnormal ka, mahal pa rin kita. Tanggap na tanggap ko kayong dalawa ni Race. At kung mauulit ang pangyayari, hihilingin kong maulit-ulit ang nangyari sa akin ngayon. Pinakikilig mo naman ako eh. Natawa si Laika nang sabihin niyo ni Inigo. Nangingilid pa ang luha nito. Wala na, naiiyak na naman ako. Iyakin. Natatawang sabi ni Laika at pinunasan ng luha ng binata na patulo pa lang. Nagiging iyakin lang naman ako kapag masyado akong masaya. Masyado mo kasi akong mahal, kaya grabe ang emosyon ko. Oo na, huwag ka nang iyak ng iyak dyan at baka pati si Baby Race natin ay umiyak na rin. Dapat nakangiti ka palagi para hindi lumaking iyakan ng anak natin. Ganun ba yun? Tinanguan lang ni Laika ang lalaki para hindi na ito magtanong pa sa kanya. Happy birthday, Mami Laika! Napangiti si Laika nang iyon agad na ibinungad sa kanya ni Inigo nang makauwi sila galing simbahan. Katatapos lang ng binyag ni Baby Race at maayos ang kinalabasan nun. Umiyak man si Baby, ang mahalaga ay naging maayos ang lahat. Thank you! Nakangiting sabi ni Laika sa lalaki. Kinuha ni Inigo ang isang malaking bouquet flower at inabot sa babae. Dahil nga buhat ni Laika si Baby Race, ay hindi niya iyon nakuha. Kaya inilapag na lang ito ulit ni Inigo. Kumain na tayo, sabi ni Laika sa mga bisita nila. Kumuha na kayo ng pagkain nyo, sige lang. Tumango ang mga bisita at kanya-kanyang kuha ng pagkain. Inilapag naman ni Laika si Baby Race sa crib na nasa sala. Sleep ka lang dyan, baby namin. Nanguha na rin sila ng pagkain ni Inigo at naupo sa lamesang nasa tabi ng crib ni Baby Race. Masyado na ako nagiging tipid. Sunod-sunod ba naman ang handaan nyo eh? Sabi ni Rafael na sinusubuan ng babaeng inaalagaan niya. Magbabalot ako ah, laging gutom itong si Rain eh. Ninong, magbabalot din po kami. Sabi naman ni Avi. Nagdalang plastic si Daddy po. Kami rin. Sabi ng asawa ni Dan. Naglilihi kasi ako sa mga pagkain galing handaan kaya pagbigyan nyo na. Ayos lang.
Dalawa lang naman kami ni Inigo kaya hindi namin mauubos yan. Hindi pa rin naman kumakain si baby rays namin. Pwede kaming uminom? Tanong ni Inigo kay Laika. Pero okay lang kung bawal. Pwede. Wala ka naman sa ibang bahay. At saka, dito naman matutulog ang mga yan. Kaya ayos lang kahit gumapang kayo dahil sa sobrang kalasingan. Tama si Laika. Dito naman kami matutulog ngayon, kaya ayos lang na mag-inom kayo. Wag lang kayo magsusuntukan ha. Aba, babarilin pa namin kayo pag nagkataon. Bawal akong uminom. Sabi ni Rafael kaya napuntang atensyon sa kanya ng lahat. Hindi pa gaanong nakaka-recover itong si Rain kaya Diyos lang muna sa akin. Okay lang. Sabi ni Rain at ngumiti. Inom ka na, ayos lang ako. Sure ka? Tanong ni Rafael sa dalaga at tumango naman ito. Pagkatapos kumain ng mga kalalakihan, ay agad nang pumwesto ang mga ito sa pool area at doon na nag-inuman. Kailan niyo balak magpakasal? Usisa ni Ria kay Laika. Wala pa yata sa isip ni Inigo. Ayoko rin naman i-pressure si Inigo tungkol dyan. Pero kung ikaw ang tatanungin, gusto mo na? Oo. Siyempre gusto kong maging official family na talaga kami. Gusto kong may patunay na akin na talaga si Inigo at si Baby Rays. Hina naman kasing dumiskarte ni Inigo eh. Mabagal. Sabi ni Ria at napailing. Mabilis lang sa kalokohan. Sa ganitong bagay ang slow naman. Teka, bakit ako ang pulutan? Ano Ria? May laman na ba yan? Nginuso ni Laika ang tiyan ng babae. Siguradong meron. Nahahalata ako eh. Meron na. Wala talagang takas sa'yo pagdating sa medikal. Ako, may baby sa tiyan. Pumunta kaming doktor ni Rafael tapos sabi ni Doc may baby sa tiyan ko. OMG! Congratulations! Masayang sabi ni Samantha sa babae. Halos sabay-sabay pala tayong nabuntis nila Ria. Kung ganon, ang anak namin ni Inigo ang bunso kung sakali. Sabi ni Laika. Congratulations mga mamis. Dapat lahat yan inaanak ko. Siyempre naman, ikaw ang number 1 ninang. Nahangiting sabi ni Ria sa babae. Excited na tuloy akong makilala ang baby nyo. Nahangiting sabi ni Laika. Nang mainip sila, ay napagdesisyonan nilang puntahan ang mga kalalakihan na nagkakasiyahan at nagiinuman sa pool area. Ikaw, Rafaela, hindi mo sinasabing magiging daddy ka na. Kung hindi pa ibinida sa amin ni Rain, baka hindi ka pa namin matutukso ngayon. Hindi kasi kayo invited sa kasal at binyag kaya hindi ko sinasabi. Baka kasi doon pa kayo magkalat. Ganon? Umalis ka na dito. Nakasimangot na sabi ni Laika sa lalaki. Ang sama ng ugali mo. Sa inyo lang naman. Nahangising sagot ni Rafael bago yakapin sa bewang ang babaeng si Rain. Nasaan na yung sinasabi mong hindi ka magiging under? Lumapit si Laika kay Inigo. Ngayon kinain mo mga sinabi mo dahil kay Rain. People change. Nangangawit ka na? Malambing na tanong ni Inigo kay Laika. Akin na, ako na muna magbubuhat kay baby. Ayos lang ako, tsaka amoy alak ka na rin. Baka umiyak si Baby Rays kapag naamoy ka. Magtututbrush ako. Ayoko nang uminom. Toothbrush muna ako para mabuhat ko si Baby Rays. Pumasok sa loob ng bahay si Inigo para magtutbrush. Nang makabalik ito, ay agad niyang kinuha si Baby Rays kay Laika. Kailan niyo balak sundan si Rays? Tanong ni Acer. Napag-usapan namin ni Laika na i-enjoy muna ang pag-aalaga kay Rays. Susundan namin siya siguro kapag mga 5 years old na siya. First time parents kasi kami, kaya gusto naming mas matuto pa. I love your mindset. Nahangiting sabi ni Samantha. Ikaw lang yatang may matinong pag-iisip sa inyong magkakaibigan. Nung wala pang babae sa buhay ni Inigo, siya yung pinakamaloko.
sabi ni Ria. Pero ngayon nagkaroon ng sariling pamilya, si Inigo naman ang pinaka-matured. Sorry Acer my loves, pero nagsasabi lang ako ng totoo. Masyado niyo naman pinagmamalaki kay Laika ko. Nakangiting sabi ni Inigo. Baka mamaya kapag nag-propose ako dyan, hindi pa ako lumuluhod mag-yes agad yan. Bakit hindi mo i-try? Biro ni Laika sa lalaki. Iniabot ni Inigo si Baby Ray's kay Ria. Ngumiti si Inigo at dinukot ang isang box sa bulsa bago lumuhod sa harapan ni Laika. Napaawang ang bibig ni Laika at napatulala na lang kay Inigo. Will you marry me, Laika Tomas? Nakangiting tanong ni Inigo sa babae at binuksan ang box. Tumambad kay Laika ang isang singsing. Sobrang tagal ko nang binili itong singsing. Siguro, 2 araw pa lang tayo magkakilala. Binili ko na ang singsing na to. Kinakabahan ako, Laika. Sobrang tagal ko nang gustong alukin ka ng kasal kaso natatakot ako. Pero ngayon kahit ano maging desisyon mo, ay buong puso kong tatanggapin. Mahal na mahal kita, Laika. At gustong gusto kitang makasama habang buhay. Mahal na mahal din kita, Inigo. Tinatanggap kita bilang mapapangasawa ko. Naiiyak na saad ni Laika sa lalaki. Nakangiting tumayo si Inigo at kinuha ang singsing sa box. Isinuot niya yun sa daliri ng kanyang babaeng minamahal. Thank you. Nakangiting sabi ni Inigo sa babae at hinalikan ito sa labi. Pinag-uusapan pa lang namin yan kanina. Nakangiting sabi ni Ria. Congratulations sa inyong dalawa. Masayang masaya ako para sa inyo. Ipinakita ni Laika ang daliring may singsing sa mga kasama. I'm engaged. Invited kayong lahat sa kasal, maliban kay Rafael. Sabi ni Inigo. Huwag kang magalit sa akin, inunahan ko lang magiging asawa ko. Willing naman ako maging gate crasher. Sagot ni Rafael at ngumisi. Masaya ang naging pagdaos ng kaarawan ni Laika at binyag ni Baby Race. Maraming natirang pagkain kaya pinabalutan nila ang bisitang kaibigan. Magpahinga ka na, sabi ni Inigo sa babae. Ako nang bahala magligpit dito. Tutulungan kita, sabi ni Laika at inilapag sa crib na nasa sala si Baby Race. Tahimik itong natutulog. Hindi pwedeng ikaw lang magligpit. Mas malaki na nga ang ginastos mo sa okasyon na to tas ikaw pa magliligpit. Pinasaya mo naman ako ng sobra, kaya siguradong hindi ako mapapagod. Nakangiting saad ni Inigo at yumakap sa kanya. Next week, aayusin ko agad ng kasal natin. Gustong gusto na kitang maging asawa. Medyo tipsy ka yata. Ikaw na lang magpahinga, sabi ni Laika sa lalaki. Huwag ka nang tumanggi at maupo na lang sa sofa. Bantayan mo na lang si Baby Race natin. Tutulungan kita. Maglinis na tayo para sabay tayo makapagpahinga. Nag-umpisa nang maglinis ang dalawa at maghugas ng mga hugasin. Bandang 10:00 ay tsaka lang nila natapos. Kinuha ni Laika si Baby sa crib bago sila umakyat patungong kwarto. Pagod rin yata si Baby Race. Natatawang sabi ni Laika at maingat itong inilapag sa crib. Ang himbing ng tulog niya. Ayos nga yun. Para makapagpahinga rin tayong dalawa ng maayos. Tulog na tayo. Tumango si Laika at nahiga sa tabi ng lalaki. Magkayakap na nakatulog ang dalawa. Dahil sobrang pagod ni Laika, ay mas naunang nagising si Inigo kaysa sa kanya. Ang ganda namang gumising kapag ganito. Nakangiting sabi ni Inigo at hinalikan sa noo si Laika. Maingat siyang bumangon at nilapitan si Baby Race. Kinuha niya ito sa crib at inihiga sa sofa bed. Ang daming pupo ng baby namin na yan, sabi ni Inigo habang nakangiwi at nagtatanggal ng diaper ng anak. Busog ka ba masyado kagabi kaya marami kang inilabas? Nilinisan niya ang anak bago ito pinalitan ng diaper at pampreskong damit. Bumaba si Inigo, dala ang anak, inilagay niya sa stroller si Baby Race
para makapagluto siya ng almusal. Pagkatapos namin kumain ng mami mo, maglalakad-lakad tayo sa labas. Nakangiting sabi ni Inigo sa bata. Ngumiti lang si Baby Race at sinubo ang kanyang kamay. Saktong matapos magluto na Inigo ay bumaba na rin si Laika. Nakangiting nilapitan ito ni Inigo at hinalikan sa labi. Good morning, love. Nakangiting sabi ni Inigo sa babae. Good morning. Good morning din sa iyo, gwapong baby namin. Nagsimulang mag-almusal ang tatlo. Gatas ang almusal ni Baby Race dahil hindi pa naman ito pwede sa kanin. Nang matapos kumain ay nagpahinga muna sila saglit bago igala ng dalawa si Baby Race na nakasakay sa stroller. Ang sarap tumira sa village, walang tsismosa, ang tahimik at mukhang mababait ng mga tao. Wala akong gaanong kakilala dito, maliban sa mga kaibigan ko. Nasa kabilang street lang yung tatlo. Gusto mong pumunta tayo sa kanila? Gusto kong pumunta kila Rafael. Gusto kong kumustahin si Rain. Gusto ko siyang sabaybayan lalo na't magkakaroon siya ng baby. Sige, punta tayo doon. Naglakad sila patungong kabilang street. Nang makarating sa tapat ng gate ni Rafael, ay dire-diretso lang silang pumasok. Hindi na sila hinarang pa ng guard ni Rafael dahil kilala na siya ng mga ito. Rain! Nakangiting kinawayan ni Laika ang babae. Laika! Buti bumisita kayo. Ginagala namin si Baby Race at naisipan namin pumunta dito. Kumusta ka na? At ang baby mo? Nasaan si Rafael pala? Pinabili ko ng buko si Rafael. Gusto ko kasi ng buko kaya umagang-umaga ay umalis siya para maghanap. Dito muna kami hanggang sa dumating si Rafael. Sabi ni Inigo at kinuha ang stroller ni Reyes. Gusto mong buhatin si Baby Race? Kailangan mo na rin mag-aral bumuhat ng baby para hindi ka na mahirapan sa susunod. Napahagat si Rain sa ibabang labi bago dahan-dahang itinango ang ulo. Maingat na kinuha nito si Baby Race kay Inigo. Ang laki na niya. Nakangiting sabi ni Rain. Tara, maupo tayo. Naupo sila sa upuang nasa garden. Napangiti na lamang si Inigo at Laika habang pinagmamasdan si Rain na tuwang-tuwa kay Baby Race. Rain, nandito na ako. Dumating si Rafael na may dalang isang sakong buko. Ang ganda mo, Rain. Bagay na bagay sa'yo maging mami ng baby natin. Marunong na akong bumuhat ng baby. Nakangiting sabi ni Rain kay Rafael. Hindi na ako matatakot buhatin ng baby natin kapag lumabas siya kasi marunong na ako. Hindi mo kailangang matakot dahil nandito naman ako para alagaan kayong dalawa. Sagot ni Rafael at tinabihan ito. Hindi kita pababayaan. Sus, ang tamis mo ngayon samantalang noon grabe ang pagiging bitter mo. Sabi ni Laika sa lalaki. Iba talaga ang nagagawa ng love sa isang tao. Huwag kang maingay at baka maniwala sa iyo ang love ko. Saway ni Rafael kay Laika. Huwag mo kong siraan, ang bait-bait ko kaya. Huwag kang magmalinis, Rafael. Inirapan ni Laika si Rafael. Maraming makakapagpatunay na masama ugali mo dati. Sinungitan lang ni Rafael si Laika at nag-focus na lang kay Rain. Saglit pang nagtagal sila Laika kina Rain bago sila magpaalam at umuwi. Tulog na rin si Baby Race kaya inilapag nila ito sa crib. I love you. Malambing na sabi ni Inigo at kinandong si Laika. Ikaw lang ang mamahalin ko. Alam ko namang hindi ka maglalakas loob na magloko dahil takot ka sa akin. Sabi ni Laika sa lalaki. Bibigyan natin si Baby Race ng masaya at kumpletong pamilya at mamahalin natin siya ng buong puso at tuturuan ng tamang asal. Tumango-tango lamang si Inigo at hinalikan ang balikat ng babaeng iniibig. Congratulations! Masayang bati ng mga bisita sa dalawang kinasal nang makarating sila sa reception. Thank you!
Nakangiting sabi ni Inigo sa mga bisita. Enjoy the food everyone. Pwede rin kayo maging Sharon Cuneta. Natawa naman ang mga bisita bago maupo. Naupo na rin sila Inigo at nagsimulang kumain. Bawal pa sa'yo to baby, sabi ni Laika sa anak. Nang abutin nito ang pansit. Cerelac muna ang para sa'yo. Dada, sabi ni Baby Race na ikinatigil ng dalawa. Nagkatinginan sila Inigo at Laika. Nagsalita siya. Masayang sabi ni Inigo at hinarap ang 8 months old na si Baby Race. Anong sabi mo baby ko? Dada, sabi ni Baby Race at kinamay ang Cerelac. Dada! Malakas na napatawa si Inigo kaya napatingin sa kanya ibang bisita. Dada ang first word niya. Mukhang magiging daddy's boy pa ang baby ko na yan ah. Kapag dada ang first word ng baby, magiging mommy's boy siya. Sabi ni Laika sa asawa. Huwag kang swapang, tirahan mo naman ako ng karapatan para sa anak ko. Natawa si Inigo at pinanggigilan ng pisngi ng asawa. Sinamaan lang naman siya ng tingin ni Laika. Huwag ka na pong magtampo. Don't worry, ang second baby natin ay mama ang first word. Nang uto ka pa, sabi ni Laika sa asawa. Nang matapos silang kumain, ay pinatayo ng MC ang dalawang bagong kasal para magsayaw sa gitna. Si Ria ang naging bantay ng anak ng dalawa. Ang ganda mo, nakangiting sabi ni Inigo sa asawa. Alam mo, sobrang takot talaga ako nung una tayo magkita. Ba't kasi ganun kahaba ang buhok mo, tapos puti pa ang suot mo? Hindi talaga ako nagpapagupit. Pero ngayong short hair na ako, pakiramdam ko mas lalo ka na in love sa akin. Hindi ka nagkakamali. Nakangiting sabi ni Inigo. Kahit anong ayos mo, araw-araw ako mahuhulog sa'yo at araw-araw kitang mamahalin. Ikaw, kayo ni Baby Race, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kayo rin ni Baby Race ang pinakamagandang dumating sa buhay ko. Tugon ni Laika sa asawa. Masyado kasi akong lonely buong buhay ko. Hindi ko nakilala ang mga magulang ko at lumaki lang ako sa ampunan. Hindi rin ako palakibong tao kaya walang sumubok na kaibiganin ako. Ang tanging kaibigan ko lang noon ay mga baby sa incubator na binabantayan ko. Sila ang kasiyahan ko noon, noong madilim pa ang buhay ko. Tapos isang gabi, may narinig akong baby na umiiyak at hindi ko alam na doon pala magsisimulang magbago ang buhay ko. Nakilala ko ang isang cute at gwapong si Baby Race. Tapos nakilala ko ang daddy ni Baby Race na makulit, iyakin, at palaging abnormal. Noong gabi rin yun nagbago ang buhay ko. Kagagaling ko lang sa isang malaking misyon. Kaya dumiretso ako sa apartment ko para magpahinga. Tapos bigla na lang ako naalimpungatan dahil sa iyak na isang baby. Doon ko nakilala ang anak ko. At ang isang magandang mapagmahal na babaeng si Laika Tomas. Siguro kung magkakaroon ng pagalingan sa pambobola, ikaw ang panalo. Biro ni Laika sa asawa. Mahal kita palagi, Inigo. Mahal na mahal kita araw-araw, Laika. Pagkatapos sumayaw ng dalawa, ay ipinahagis na kay Laika ang bulaklak. Ang nakasalo naman ito ay si Rain. Yes! Ako na! Nakangiting sabi ni Rafael at tumalon-talon pa. Itatakas namin si Rain sa kasal mo. Sabi ni Dan sa kaibigan. Ilalayo namin para umiyak ka. Kung ganon, ngayon pa lang hindi na kayo invited. Natawa na lamang ang lahat sa inasta nito. Bumalik na sila Inigo sa upuan at ibinalik na ni Ria si Baby Ray sa dalawa. Gutom na yan, naghahanap na ng dede. Daddy's duty muna. Tumayo si Inigo at nagtungo sa kotse para ipagtimpla ng gatas si Baby Race. Nandun kasi ang gatas ng bata. Tata! Sambit ng bata. Babalik din si Dada. Tahan na, baby.
Nang makabalik si Inigo, ay agad niyang ibinigay ang dede kay Baby Rayce. Tumahan naman ang baby sa pag-iyak at nilaro-laro ang buhok ni Laika gamit ang kamay nito. Ano? Happy na? Kausap ni Laika sa anak at humagikik naman ito. Nang matapos ang kaganapan, ay agad na umuwi ang ibang bisita. Ang iba naman ay nagtungo sa kanika nilang hotel room. Bakit ayaw pa matulog ng baby na yan? Tanong ni Laika sa anak. Dada. Tanging sagot ni Baby Rayce bago gumapang papunta kay Inigo. Natawa naman si Laika bago pumasok sa banyo. Inalis ng babae ang kanyang makeup at nagpalit ng pantulog. Palit ng damit, sabi ni Laika kay Baby Rayce at agad itong binihisan. Magbihis ka muna, sabi din ni Laika sa asawa. Magbibihis ako para hubarin mo mamaya. Nakangising, sambit ni Inigo bago pumasok sa banyo. Nilaro-laro at pinanggigilan ni Laika ang anak. Ilang minuto lang ay unti-unti na nakatulog si Baby Rayce sa kanyang bisig. Maingat na tumayo si Laika at inilapag sa crib si Baby Rayce. Kinumutan niya ito at hinalikan sa noo. Time naman ni Daddy, sabi ni Inigo at agad hinila pahiga ang asawa. Tapos mo nang i-baby ang anak natin, kaya ako naman ang dapat mong i-baby. Sus, nung hindi pa tayo kasal, madalas ka na magpa-baby. Ang bilis lumipas ng panahon. Dati, nagsusungitan pa tayong dalawa. Tapos ngayon mag-asawa na tayo. At makakasama pa ang isa't isa habang buhay. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Inigo sa asawa at hinalikan nito sa labi. Ikinawit ni Laika ang mga kamay sa batok ng asawa at saka malambing na ngumiti. Wala pa akong desisyon na pinagsisihan ko. Ani Laika, never kong pagsisisihan ang bagay na ito. Kayo ni Baby Rayce, ang pinakamagandang nangyari sa akin kaya hinding-hindi ako magsisisi. Ngumiti ng matamis si Inigo. Mahal kita, love. At noong gabing yon, at araw na yon, ay ibinigay ni Laika ang kanyang sarili sa lalaking minamahal at kanyang makakasama sa kanyang buong buhay. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Mafia Instant Daddy. Written by Queen D. At bago tayo magtapos, let's have a shout out for the following people na matagal na naming nakasama sa channel na ito. Marife Blanca Flor, Mary Lou, Fe de la Cruz, Ping Tibes, Rochelle Salomon, and user SK1 SP9HI4V. Maraming salamat po sa inyong palagiang pakikinig sa aming channel. Dahil po sa inyo kung bakit kami nandito. Sana po ay patuloy niyong tangkilikin ng mga istorya na pinaghihirapang buuin ng aming team. Mula sa aming mga writers, narrators, and admin, nagpapasalamat po kami sa inyong suporta. God bless to you and your family, and thank you very much. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat.